Ba't gano'n, no? Nakakatuwa yung pag-i-introduce mo. Buong-buo eh. Ganda mo naman yun dyan. John. Good morning po! Sige, good morning. Kamusta po ang tulog nyo? Sakto lang, walang tulog yung iba. So dahil 10:30 na po, meron na lang po tayong 30 minutes para mag-usap. Relationship goals. Parang mamaya lang, no, Drew? Your circle matters. Siguro, epekto to nung pagkakarinig ko nung ano mo. Doon pumatak yung yung tawag na ito, yung teaching po for today eh. Ano ba yung mga goals natin sa ating relationship? Yeah. Kamusta yung relationship natin sa ating katrabaho? Sa ating pamilya naman. Maayos? Ba, walang sumasagot. Maayos, ayun. Sa ating anak. Nice. Sa ating, basta, relationship. Naalala ko noon, tinanong, sabi niya, ano, kamusta yung relationship mo sa kanya? Mag-ano ba kayo? Kami, matalik kami magkaibiganan. Eh yung lagi nagbabangayan, kayo, kamusta? Matalik din kayo magkaibigan? Hindi. Matalik ko siyang kaaway. Parang sa lahat na lang ng pag-uusap namin, lagi kami nagbabangga sa ano. Hindi ko gusto to, hindi ko gusto yan. Laging ganun yung niya, laging ganun yung gusto niya sabihin. Tapos kapag tinanong mo, bakit mo ba ako laging kinokontra? Kasi walang nakontra sa'yo ako lang eh. Parang ang pangit ng buhay pag lahat kami na oo lang sa'yo. Alam niyo po, yung relationship, isa sa mga pinakamahirap na bagay na intindihin. Napaka-komplikado. May mga bagay na dapat kang isaalang-alang. May mga bagay na dapat concern ka. May mga bagay na dapat itapon mo na. Yeah? Hindi itapon. Ilaglag. No? But all in all, yung relationship po natin, yung goal natin, ang ending po dapat ay love. Amen po ba? Pagmamahal sa Panginoon. Amen? Amen. So okay, iisat pala tayo doon. So dahil tayo po ay anak ng Diyos, yung relationship natin, dapat ito yung maging tema. Following Jesus comes with the responsibility to make Christ known to your friends, to the circle around you. Dati palagi ko po itong naririnig yung secret agent daw. Kristiyanong secret agent. Meron ba nun dito? Wala. Hindi ka secret agent. Sabi nga sa'yo katabi, hindi ka secret agent. Hindi ka secret Christian, no? Dapat din nila malaman na Kristiyano ko. Hindi gano'n. Nung naririnig ko po yan, napapaisip ako, meron ba talagang nagtatago na Christian? No? Sa grupo nyo, merong hindi nagsasabi na siya ay Christian, gano'n. Hindi ko po kasi inabot yung yung na-born again po ako nang nasa high school. Na-born again po si brother dyan, sige, pasabihin nyo matagal na. 2008 yun. So, bahala na kayong magtimpla magkwenta kung kailan ba yun. Merong isang character sa Bible na nung siya ay tinawag ng Panginoon, in-invite niya din yung mga friends niya, yung circle of friends niya, para makita din si Jesus. Sige, makibukas po kayo sa akin. Mark chapter 2, verses 13 to 17.
Ando na po kayo? Ang bilis ah. Meron yan title eh. The Call of Levi. The Call of Levi. Sige. Basahin po natin sa akin pong version, NLT version. Then, Jesus went out to the lakeshore again and taught the crowds that were coming to him. As he walked along, he saw Levi, son of Alphaeus, sitting at his tax collector's booth. Follow me and be my disciple, Jesus said to him. So, Levi got up and followed him. Later, Levi invited Jesus and his disciples to his home as dinner guests, along with many tax collectors and other disreputable sinners. There were many people of this kind among Jesus' followers. But, 16, but when the teachers of religious law, who were Pharisees, saw him eating with tax collectors and other sinners, they asked Jesus' disciples, "Why does he eat with such scum?" When Jesus heard this, he told them, "Healthy people don't need a doctor. Sick people do. I have come to call not those who think they are righteous, but those who know they are sinners." Let's pray. Heavenly Father, thank you, Lord, for all the many things that you have taught us. And today, Lord, let us be reminded, O God, how your love works through us. And this infinite love na meron ka sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, na ginagamit mo itong life na to as your testimony sa mga friends namin, sa mga nakakilala sa amin. And we ask din, Panginoon, bigyan mo kami, Father God, ng maayos na kaunawaan, Panginoon, mapagbulay-bulayan namin, O God, itong mga salita mo. And whatever it is, Lord, na gusto mong marinig, gusto mong maintindihan namin for this morning, let your will be done, O God. Maraming salamat, Panginoon, habang ibinabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, karangalan at pagsamba. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Dapat lalagyan ko yan ng ng title. Kaso nagkandalito-lito na ako. Lagyan natin ng title. Ang table. Ang table. For the context lang po, itong mga Jew, hindi sila nakikihalubilo sa mga hindi nila ka-level ng kanilang, ng kanilang isipan. Pasinin niyo po, parang sa atin din, may ganun din, kapag yung mga businessman, meron silang mga sariling grupo, di ba? May sariling grupo sila. Kasi sila lang yung mga nagkakaintindihan ng mga terms. Ganun din naman sa mga lawyer. Sila din mga nagkakaintindihan ng terms. Ganun din sa atin. Kung sino lang yung nakakaintindi sa atin, hindi nyo madalas nating samahan. Amen po ba? Pasinin nyo sa mga magkakatrabaho, bigla na lang kayong magsama ng mga grupo, 3, 4, 5, 6, 7, di ba? Bakit? Kasi minsan may malalaglag pang iba. Magiging 6 na lang kayo o magiging 5 na lang. Bakit? Kasi magkaka-level yung isipan. Ano po? Eto din sa mga sa Jewish context, ganun din sila. Hindi sila basa-basa nakikihalubilo. So nung time na tinawag si Levi, aka Matthew, nung tinawag si Levi, nakaupo siya sa tax collector's booth. Naalala niyo po si Zacchaeus? Siya ay chief tax collector. Siya yung boss. Boss siya ni Matthew. But ito si Matthew, siya yung humaharap sa mga tao.
Siya yung merong mga, sila yung mga nasa booth, tapos sa kanila nagpupunta yung mga tao. Ito po yung tax namin. Parang ano din, dun sa tax booth ba? Doon sa pwesto ni Matthew, meron din dong table. Akala mo yun, may table din doon. Tapos nung in-invite siya ni Jesus, in-invite niya na maging disciple, in-invite din niya si Jesus sa bahay niya, may table din. Ayos At yung table na yon ang nagbago ng buhay ng maraming tao. In-invite tulungan niyo ako maintindihan In-invite siya, si Levi, ng Panginoong Hesus to be his disciple. Then si Levi, ang ginawa niya, in-invite naman niya yung mga nasa circle of friends niya, mga tax collectors, mga sinners, papunta sa bahay niya, then in-invite niya din si Jesus. Para makarinig din yung mga tax collectors ng salita ng Diyos. And then at that table, mga kapatid, question. Bukas ba yung bahay mo? Bukas ba yung bahay mo para sa mga kaibigan mo na wala pang relasyon sa Diyos? O hindi, puro Christian lang dapat pumunta sa bahay ko. Nagsarado ka na ng pinto. Nagtatanong lang po ako, ba't ka na kayo tumingin ngayon? Doon sa lugar ng bahay ni Matthew, naandun din yung napakagandang connection niya with the Lord and with all those people. Hindi siya mapakali na hindi niya invite yung mga tao na yun. So ano bang matututunan natin dito sa kwento ni Matthew na to? Ni Levi at that time. Jesus calls Levi, a tax collector, the most hated guy in town. But anong ginawa ni Levi? Anong una niyang ginawa? Nung siya ay tinawag ng Panginoon, in-invite niya yung kanyang mga kaibigan para marinig din ng Panginoon. Now, ito po ang question natin. Following Jesus is not just personal. It comes with a responsibility. Ang totoong disciples daw po, hindi lang basta sinusunod ang Panginoon. Nag-i-invite din siyang sundan. Nag-i-invite din siya sa kanyang mga kaibigan para sundan ang Panginoon. Maging encourager po ba? So far, ano na nangyari sa relationship mo na makilala mo ang Panginoong Yesus with your friends? Naging sour ba? I remember this one time na si Brother John ay attend sa Win Guadalupe at that time. Ngayon kasi Win Kalayaan na sila Parang hindi ko na masyado nakikita yung mga kababata ko doon sa looban. So nung time na sila ay nandun kila Ate Alice, hindi po si Doktora Alice kila Ate Alice na merong tindahan. Di ba, ang mga tindahan noon, usong-uso yung tindahan tapos merong 2 upuan dyan sa harapan. Laging may ganun yun. So yung mga kababata ko noon, yun yung magiging tambayan nila. So habang nandun sila nainom ng soft drinks, yung iba nakain, yung iba kwentuhan, yung iba asaran, yung iba nagigitara. Paglapit ko doon, hello mga friends. Isa-isa silang meron parang may lakad. Naku, may gagawin pa pala ako sa bahay. Yung isa, nasira yung gitara ko. Uwi muna ako. Naku, tinatawag pala ako ni mama. Hanggang sa ako na lang yung natira doon. And it got me thinking,
Ito bang relasyon ko sa Diyos ay nagkakat ng ties with all my friends? Sabay-sabay kaming tumanda ng mga kaibigan ko na yun. Tapos biglang nung ako'y uma-attend na sa Wind Guadalupe, parang ayaw na nila akong kasama. Pakiramdam ko noon, ano ba? May sakit ba ako? From Levi's story, meron tayong makikitang tatlong relationship goals. Ready na po ba kayo? Paunti ng paunti Sige. Relationship goals for people who follow Christ. Number 1, be willing to walk with Jesus publicly. So hindi pala dapat tingin sa oras. Hindi pala dapat yung secret agent, dapat din nila malaman na Christian ka. So pag magre-review ka, paano yun? Pag mali na yung ginagawa ng kaibigan mo, hindi masasabihan. Huwag mong dayain yung presyo. Huwag mong ilagay dapat taasan mo pa ng konti. Dapat kumamal ba yun? Kumamal man tayo ng kaunti dyan sa usapan natin na yan, sa deal na yan. Sabi ni Jesus, follow me. And he rose and followed him. Ito yung unang ginawa ni Levi. Tayo po, nung tinawag tayo ng Panginoon, ganun din ba naramdaman natin? Come, follow me. JJ, come, follow me. Si Jesus, hindi ako. Yeah. So ano nang nabago? Nung tumayo si Levi, iniwan niya yon. Iniwan niya yung pagiging tax collector. Iniisip ko lang, pagpunta niya doon, kunyari si Zacchaeus yung big boss niya, pagdating niya doon, Levi, nasan ka na? Levi, nasan ka na? Ba't ka nawala? Ano yung dadahilan niya? Tinawag po ako ni Jesus Sorry po doon na ako. Ano yun? Gitnang-gitna nung kanyang pagtatrabaho, iniwan niya yun para sundan si Jesus. Maraming tao po yung nakapila doon at tinitignan si Levi. Bakit tumayo yun? Kasi nagbabayad sila ng tax Nahihiya pa ba tayong maghayag ng salita ng Panginoon? Nahihiya pa ba tayong mag-share ng testimony natin sa ibang tao? Jesus calls you out of your old life. Nung tumayo si Levi, following Jesus means leaving his shame and sin. Iniwan niya yung kanyang sin and shame, yung kahihiyan. Inisip ko dati, bakit magkatandem lagi yung sin at saka shame? Di ba ang ang tao, kapag merong ginawang mali, hindi makatingin. Hindi siya basta-basta makakatingin sa'yo. Nahihiyang humarap. Kaya laging nagtatago yun. Pasin mo, hindi mga magpakita yon. Nasaan na si brother? Nasaan na si sister? Kasi may ginawang mali. Kaya pala hindi natin mahanap. O baka naman pagbintangan nyo na yung iba kaagad, bakit hindi natin nakikita si Baka may ginagawa na hindi maganda, kaya hindi nagpapakita sa mga fellowship natin. Kapag merong sin, merong shame. But nung tinawag si Levi, iniwan niya lahat yon.
Pwede ba niya sabihin sa Panginoong Yesus, Lord, naiya ako eh. Naging tax collector ako. Sa kanila, yung mga tax collector, galit yung taong bayan sa kanila. Kasi ang pakiramdam nila, sila yung mga traidor. Sila yung mga kababayan nila na kumukuha ng tax tapos ibinibigay sa Roman government. Kaya para sa kanila, mga taksil yan. Yun yung shame ni Levi. Yun yung sin niya. But then, when Jesus called him out of his sin and shame, tumayo siya. Iniwan niya lahat yon. Question. Iniwan na ba talaga nating lahat yung sin and shame na yon? O may mga pagkakataong nabalik-balik tayo doon? Nasulyap. Parang masaya pa rin doon ah. Tapos makikita mo yung mga friends mo, no? Dati mong kaibigan. ang saya-saya nila, no? Tapos pag lumapit ka doon, biglang nawala yung saya nila. Tara na, alis na tayo dito. Diyan na si brother dyan. Pagsasabihan na naman tayo na, bawal uminom, bawal manigarilyo. Mga kaibigan ko, ganon. Ang lalakas magsinom, ang lalakas manigarilyo. Mula mo yun, kakasindi lang nung isa, pre, pasindi nga ulit. Hindi naman yata sila nanonood ngayon eh. Pero pagkasama nila ako, lagi ako nagpapaalala. Ano pa po? Jesus calls us to an immediate obedience. Ala, immediate daw. Hindi po yung nagpapa-wait. Antimano, tumayo agad si Levi. Nung pagkasabi ng Panginoon, Levi, come follow me. Become my disciple. Yes, Lord. No? Tayo agad siya. Ala. Sa atin po ba? Kay brother dyan. Ganun ba agad yung ginawa? Parang hindi yata eh. Pag nakarinig ng utos mula sa Panginoon, minsan, ganito tayo eh. Parang yung salita ng Panginoon, ginagawa nating menu sa restaurant. Ay, gusto ko yan. Beef salpikaw. Ay, gusto ko yan. Pag mga promises, ay, gusto ko yan. And all these things shall be added unto you. Ay, gusto ko yan. So that your days will be long in the land that I will give you. Ay, gusto ko yan. Pero pag mga commands na, ayaw na. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Doon ako sa second part. Ayaw na nung first part. Obey your parents. Ayaw ng commands. Gusto yung promises. Paano yung kapatid, claim ka ng promises, ayaw mo naman sumunod sa Panginoon? Ang hirap, no? Dito po makita natin, and he rose and followed. Walang delay, walang excuse. Iniwan niya yung trabaho niya. Iniwan niya yung pagiging tax collector. Iniwan niya yung pagiging manginginom. Iniwan niya yung yosi ng yosi. Iniwan niya yung pagiging gambler. Iniwan niya yung panchichismis. Iniwan niya yung pagiging tamad. Iniwan niya yung paninira sa ibang tao. Iniwan niyang lahat yon.
and he followed Jesus. Minsan po dito tayo nagkakaproblema eh. Yung pinag-uusapan lang natin yung kaibigan natin. Tapos, ang dami na nating sinabi na hindi maganda. Pero, lahat yon puro assumption lang. Wala naman tayo napatunayan na tama yun. Alam nyo, narinig ko nga, ganito yung tapos dudugtungan pa ng isa, oo nga, narinig ko din yun. Tapos habang pinag-uusapan yon sa inyo, sa isipan, nagiging totoo. Kahit hindi naman. Tuloy, pag nakausap mo na siya, pag nasa harapan mo na, anong nasa isip mo? Eh di yung mga pinag-usapan natin noong nakaraan, na hindi siya kasama. Kaya minsan parang ayoko nang gawa ng GC. Kasi may nilileft out dun eh. Kunyari, may GC tayong, sige, sa banda na lang. May GC tayo sa banda. Banda lang ha. Kunyari lang to ha. Hindi to totoo. Tapos, gagawa ulit na isa pang GC. Tapos merong hindi kasama doon sa banda. O bakit tayo lang nandito? Wala si ganito. Kasi pinag-uusapan. Alam niyo po, nung lumabas yung yung messenger, pati yung GC, parang grumabi na yung gawa natin, no? Grabe na tayo magsalita. Yung mga tipong pagkaharap mo, hindi naman nagsasalita sa'yo. Pero pagdating doon sa GC, walang joke, keyboard warrior ah. Yung 3 lang kayo sa GC, pero nasa 20 yung nilait nating tao. Yung pinag-usapan natin. O 4 lang tayo sa GC. Kasi pag 2, hindi GC yun. 2 lang kayo. Hindi siya GC. Tandem kayo. Jesus calls out to a life of visibility. Nakikita sa kamay. Naalala niyo po yung sinabi ng Panginoon, out of the fullness of the heart, the mouth speaks. And out din sa ating isipan, kung ano yung madalas natin pinapanood, nalabas sa kamay natin. Sinong natitrigger dito dun sa sa bagong Korean na drama, yung about sa school? Nalimutan ko yung pangalan. Yung may mga bully, tapos nagpumasok yung may pumasok doon na mga teachers. Ayun, teach me a lesson. Di ba? Sino po nakapanood doon? Teach me a lesson? Teach you a lesson. Ayun, teach you a lesson. Ayan. No. Dami. Nakapanood na? Alam niyo po, nung pinapanood ko yun, yung nagbubugbugan yung mga hindi ko alam, parang pati din ako, nagagalit na. Naiinis na din ako. Ganyan na ba kalupit ang ngayon? Ang mga bata sa school, nagugulpihan. Nung time ko rin naman, merong ganon. Pero bakit to? Parang si brother John, affected na affected. May nagsabi sa akin, edi magaling yung movie, magaling yung Kasi naapektuhan ka. Kaya lang pakiramdam ko, parang hindi maganda yung nangyayari sa akin eh. Kaya hindi ko pinapanood. Okay lang ako doon sa mga comedy yan. Oh. Pero yung mga ganong kaya pala, nalala ko si Pastor Renday din, ayaw manood ng mga ganon. Pakiramdam ko tuloy, pati ako naapektuhan nung nangyayari. Paano? Pag nakakapanood ako ng ganon, nailulukom, anong tawag doon? Naigaganyan ko yung aking kamay. Sabi ko, ba't parang nagagalit din ako? Naku, hindi maganda yan. Hindi magandang epekto sa atin. Ganon din po yung mga kapatid. Kung ano ang palagi nating pinanonood, kung ano ang palagi nating pinakikinggan, nagiging tayo yun. Kaya nga po, ang sinabi
nung sumulat nung taga-Roma sa chapter 12, anong sabi doon? Continuously renewing of your mind. Kasi yung isipan, lagi yang merong nakakabit na hindi maganda at lagi nag-iisip na hindi maganda. Kasi itong mundong to, ang dami niya ng outlet papunta sa atin. Biruin mo yun, gumanong ka lang ng cellphone, teach me a lesson. Tapos pumunta ka dun sa isang website, makakapanood ka ng libre, wag ka lagi sa Bilibili, at saka dun sa Aichi ba? Aichi. O, basta yun na yun, yung Chinese na ano. Yeah? On the palm of your hand, meron ka kaagad ganong access sa internet at sa mga information. Tuloy, yung isip natin, punong-puno ng mga hindi naman tama. O ano nangyayari? Lalabas sa kamay. Pasi mo, magiging violente ka na din. Pasi mo, pati ikaw, nagsasalita na din ng ganon. Kasi kung ano yung laging nakikita at pinakikinggan, nagiging ikaw. So anong solusyon? Mga kapatid, ito ang solusyon. The Bible. Magbasa ng magbasa. Mag-aral ng mag-aral. Amen po ba? Ang sarap mag-devotion everyday. Ano? Amen? Amen? Okay, sige. Tinawag tayo ng Panginoon. Amen po ba? So dahil tinawag tayo ng Panginoon, si Levi ba naupo lang doon? Hindi, di ba? Anong ginawa niya? Tumayo siya. Ito yung second natin. Be willing to bring your friends to Jesus. Oh. Sino unang syeneran natin? Siyempre family. Tama ba? Si brother dyan, dahil malayo ako sa family ko at that time, yung mga kaibigan ko yung nauna kong sharean. Meron akong kaibigan na ayaw daw niya akong makakasalubong. Kasi ayaw daw niya nang tinatanong siya, pre, kamusta ka na? Ganun sa amin nun eh. Yung friend ko na to, ayaw niya daw ako nakakasalubong. Tapos ang tiyempo, ako lagi yung nakakasalubong niya. Yung daanan po kasi sa amin, dahil looban yon, dalawa. Dalawa yung pwede mong daanan. Mamimili siya ngayon, so 50% yung niya. 50-50 kung makakasalubong niya ako o hindi. But I praise God kasi yung chance na yon, yung 50 na yon, lagi niya ako nakakasalubong. Hanggang one time umamin siya sa akin. Sabi niya, alam mo, Jan, ayaw nga kita makakasalubong eh. Sabi ko, bakit? Kasi lagi mo ko kinakamusta eh. Sabi ko, nagpapasalamat ako sa Lord. Kasi hindi ka nagtuloy dun sa kabila at lagi mo ako nakakasalubong. Kasi po, itong tao na ito, kaibigan ko na to, siya po yung aking spiritual father. Siya yung nagpakilala sa akin sa Panginoon. Hindi ako makapayag na gano'n na lang yung ginagawa niya. Kasi na broken hearted. Kaya ayaw nang pumunta sa church. Ulitin ko, kasi na broken hearted kaya ayaw nang pumunta sa church. Oh, gano'n ka din naman, brother, dyan. Kaya ako nga napunta ng Win Calamba eh. Na broken hearted si brother dyan doon sa Win Guadalupe. Kaya pumunta ng Win Calamba. But then, bumalik po ako doon. Lagi lang po akong naandito noon. Kaya kilala ko na po sila Sister Honey noon. Kaya sila Len yan. Na lagi may dala ng pagkain. Ang sabi niya sa akin, ayaw kitang nakakasalubong. Kasi pag kinamusta mo ako, hindi ako makapagpigil na hindi magsalita ng mga sama ng loob ko. Sabi ko, kaibigan kita, ayoko nung nangyayari sa buhay mo. Kakamustahin lang naman kita eh. Gusto kong malaman ano nangyayari sa buhay mo. Si Levi, ganun din yung ginawa niya. In-invite niya yung mga kaibigan niya papunta sa Panginoong Jesus.
Oh, sige, baguhin natin. In-invite niya yung kanyang pamilya. In-invite mo yung iyong pamilya palapit sa Panginoong Yesus. Amen! The first ministry daw na meron ng isang Christian ay ang kanyang family. Thank you. Kaya po nung nagkaroon ng pagkakataon si brother dyan na makauwi, I always prayed, Lord, bigyan mo ko ng opportunity na mag-share. Ayokong ako yung mag-uumpisa ng magsalita tungkol sa Panginoon. And good enough, ang Lord ay sumasagot sa mga prayers. Amen? Oo. Sa'yo din, kapatid, yung pinagpe-pray mo. O mo sabihin, hindi, ang tagal na nun. Hindi. Naririnig ng Lord yan. Naririnig ng Panginoon. Naririnig ka habang umiiyak ka. Naririnig ka habang yung damdamin mo, sukol na ng grief. Ayoko na. Lord, ayoko na. Naririnig yan ng Lord. Levi put his friends in one room with Jesus. Just like kung ano yung ginawa ni Andrew, Apostle Andrew, sa kanyang kapatid na si Peter. Sabi doon, di ba, dinala niya si Peter. At that time, Simon pa lang siya. Dinala niya si Simon. Sabi ni Andrew, Peter, nakita namin yung Messiah. Ano lang to, pagsasadula lang po. Peter, nakita namin yung Messiah. Tara, punta tayo. Ayun na yun, yung pagkakita ni Jesus kay Peter. Oh, Simon, you are Simon. From this day on, tatawagin kang Petras, Peter. Oh, yung encounter na yon, kung hindi kaya siya na-invite ni Andrew, no? Walang Apostle Peter. Amen po ba? Oh, kung hindi mo na-invite kung hindi ka na-invite ng kaibigan mo, wala tayo sa Panginoon. Ako din po ay resulta din ng prayer at invitation ng kaibigan ko. Ang laking influence pala ng friend mo, sa iyo. Hindi pong hindi mo alam na pinagpe-pray ka niya, iniluluhod ka niya sa Panginoon. Amen! Sa iyong kaibigan mong iniluluhod mo sa Panginoon, huwag mong tigilan! Maniwala ka, nagagawa ang Lord ng way para sa Kanya. What else can we learn? Pinakita ni Levi na yung friendship niya ay mission field. So baguhin natin. Pinakita ni Levi na yung relationship ay mission field. Amen po? Oh. Pinakita ni Levi na yung, sinabi ko? Relationship ay mission field din. May pagkakataon na aling narinig na sabing wag makipamatok. No. Wag daw makipamatok. Teka lang. Yung sinasabing wag makipamatok, hindi yun hindi yung tatanggalin mo na yung relationship mo sa kanya. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Kundi, pag gumagawa na kayong dalawa na hindi maganda, yun yung makikipamatok. Kasi, tawag nito, magtutulong kayo sa isang bagay na mali. Hindi yun yung ibig sabihin nung yun yung ibig sabihin nung wag kang makipamatok. Kasi gagawa kayong dalawa ng sablay o tatlo kayo. Ang sabi doon, i-isolate mo yung sarili mo sa ganong bagay. Pero hindi sinabi doon na wag ka na makipagkaibigan sa mga hindi mananampalataya. Hindi ganon. Amen po ba? Oh, inaantok na kayo Ang puyat na puyat kayo kagabi
Ang sarap na merong ganitong klase ng kaibigan. Amen po ba? Yung kahit anong hangover, kahit anong ginawa mo kagabi, pagdating ng kinabukasan, Sunday, sino yan? Ako to, kaibigan mo. Tara, church tayo. Ang sarap na may kaibigang Levi sa circle mo. Amen po ba? Sabi nga sa iyong katabi, you are Levi. Hello, Levi. Kala mo nakatakas ka sa Lord, ha? Diyan ka nagkamali. Meron pang pagkakataon na tinitignan natin yung job natin or yung current position natin na parang hindi dapat ako nandito, Lord. Meron bang aksidente sa Panginoon? Wala. Ano ang meron? Ano ang meron sa lugar mo? Ikaw ay nilagay dyan ng Lord for a specific purpose. Yung lugar na yan, mission field mo. For the Lord. Kaya huwag kang magsabi na, hindi, dapat di talaga ako dito mag-e-enroll example lang. Dapat di talaga ako dito magtatrabaho, dapat sa iba. Pero dahil nagkaroon na ng mga hindi magandang pangyayari, and it led me here. So parang sa isip mo, hindi, dapat di talaga ako dito Hindi dapat ako sa PINMA. Hindi dapat ako dito sa school na to. Hindi. Yan ay carefully, well-crafted plan ng Lord for you. Ikaw ang nilagay dyan, tayuan mo. O dahil ikaw yung Levi, ano ngayon yung pangatlo? Pangatlong relationship goal. You are a representative of the heart of Jesus to the world. Maghihintay ako na dapat maging maayos muna yung lugar ko? Hindi. Hindi ginawa ni Levi Sabi doon yung pagsunod niya, iniwan niya kaagad, tayo siya. Sige Lord, let's go. Ano ba ang heart ng Panginoon? Di ba nasa missions ang heart ng Lord? Amen po ba? Oh. Kaya mo na yung mga S2S na yan, sila lang yung mga nandun. Hindi! Hindi ganon, kapatid. Kasama ka doon. S2S din yung lugar mo. Nasaan ka? S2S yan. Biruin mo, wala ka na magastos dyan. Sila lang yung gumastos doon sa S2S. Ikaw walang gastos. Sa family mo, ikaw lang yung Christian. Wala ang gastos. Ano ba yung ministry ni Jesus? At this time, siya ay nagpapagaling. Siya ay nagka-cast out ng demons. Siya ay nagbabago ng buhay. Amen po ba? Yung mga taong may encounter sa Kanya na turn yung kanilang buhay. Hindi lang upside down. From sin, bumaliktad. Palapit na sa Lord ngayon. Kapatid, ikaw din naman. Kung paano tayo kinatagpo ng Panginoon, ganun ka din para sa iyong mga kaibigan. Walang dahilan para magsarado tayo ng pinto para sa kanila. What else can we learn? Dahil sa mission field ni Levi na dinaluhan ng Panginoong Yesus,
Etong mga Pharisee at that time, mga religious leaders, teachers of the law, hindi pa nga si Jesus yung sinabihan eh. Sino daw? Yung mga disciples ni Jesus. And they said, bakit yung teacher nyo kumakain, tuminom kasama ng mga sinners? Kasama ng mga makasalanan na yan. Iniisip ko lang, bakit kaya hindi na si Jesus yung sinabihan nila? Alam niyo po ang bakit? May mga tao na gusto kang siraan sa ibang tao. Kaya hindi sila dederecho sa'yo, dederecho sila sa mga kaibigan mo. O paano yun? Nauto sila. So ngayon, masama ka na ngayon para sa kanila. Partida, kaibigan mo yun, ha? Kaya kung hindi tayo mananalangin para sa kanila, para sa mga relationship na meron tayo, pati sila mapapahamak. O sige, dahil 11:20 na. Late po yan, Rilo. Jesus defines your relationship goals. Not popularity, not comfort. Ang goal ay that more people will come to know Jesus by this life. Sa pamamagitan ng buhay na yan. O kapatid, sa pamamagitan ng buhay na ito, mas marami makakilala sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. So i-conclude natin. Who's at your table? Sino yung kasalo mong kumakain? Kasalo mo lang yung kumain ngayon, pero kapag dumating yung time na sa judgment day, no, hindi mo siya kasama. Kasi hindi mo shineran. Hindi ka nag-share sa kanya. Who's at your table? Ano daw po yung 3 bagay natin? Number 1, walk with Him publicly. Pangalawa po, bring your friends to Him. Pangatlo, ikaw ay representative ng heart ng Panginoong Jesus. To heal the sick. To bring salvation. Magbigay ng comfort through that life. Kaya pala, may nakapagsabi na ba sa inyo mga kapatid, bakit itong kaibigan ko na to, kahit mukha siyang walang problema. Mukha siya walang problema. Bakit? Tinan mo, ang glowing. Ano yun? Blooming. Ang blooming niya tignan. Di ba? Ganda no? Fair skin pa rin siya. Although yung buhok niya, nagkakaroon ng maraming puti. Pero pag tinignan mo, maganda yung, laugh lines. Yung pag gumingiti ka, tumatawa ka, nandun. Bakit? Hindi ba dahil sa meron din tayong problema? Meron naman tayong problema. Anong kaibahan? Ang kaibahan, meron kang Diyos, sila wala. Kaya ganun na nila dibdibin yung kanilang mga problema. Sa atin, ang Christian kapag nagkaroon ng problema, anong inuuna? Kumuha ba ng cellphone? Tapos mag-post? OMG, nakakainis ang araw na to. Hindi ganun. Ang Kristiyano po kapag may problema, ang unang ginagawa, lumuhod at manalangin. Tapos ibigay sa Panginoon lahat ng mga dalahin. Tapos wag mo nang bitbitin pa uwi. Pag nanalangin ka, iwanan mo sa harapan ng Panginoon. Lord, bahala ka na dyan, ha? Hindi ko yan kaya. Kaya, ang mga Christian, wala makikitang stress sa mukha nila. Patingin daw. Tingin nga. Oh, walang stress. Paano pag uwi ng bahay? Nababago yung itsura pag umuwi na ng bahay. Pag nandito ka, ano brother, kamusta? Oh, ayos. Uwi ng bahay. All hope is lost. Hindi ganon. This week, ito pa yung challenge natin. This week, sino kayang kaibigan yung may invite natin
sa ating table na magkape o kumain at pag-usapan ang Panginoon. Amen po. Kapatid ko, kung talagang genuine yung pagmamahal natin sa kanila bilang kaibigan, huwag mo naman sarilinin yung natagpuan mo sa Panginoon na salvation. Hindi tama na tayo lang yung masaya. Hindi tama na yung sikreto ay maging manatiling sikreto, kundi ipahayag din natin sa iba. Sometimes, hindi naman hinihingi yung sobrang dami ng theology sa katawan natin para tayo makipag-usap sa iba. Minsan, sa dami ng problema niya, yung makinig ka lang, okay na. Ipakita mo lang na present ka dun sa life niya as a representative of God. Amen? Parang naging problema ko din to dati. Sabi ko, dapat marami muna akong matutunan. Para maging, para maging okay ako sa kaibigan ko, para pag nag-share ako. Minsan, di pala yun yung kailangan. Ang kailangan mo lang, pumunta ka sa kaibigan mo. Ano, my friend? Kamusta? Eto, malungkot pa rin. Halika, pag-usapan natin. Ano nangyayari sa buhay mo? Oo. Who's at your table? Kapatid ko, hindi rin aksidente na napapakinggan mo to ngayon. Para lang kumilos tayo. If you value your relationship, nauna mo nang unahin yung relationship sa Panginoon. Amen po ba? Oo, ngayon, sunod-sunod rin na natin. Maayos naman sa family. Amen. O di, sunod na natin ang ating mga kaibigan. Ayoko sanang manakot, pero naalala niyo yung letter from hell na parang siya, si Bro Andrew, pamilyar na pamilyar doon, letter from hell. Biruin mo, kakatayo lang niya bilang YA president na yun, agad yung gusto niyang panoorin. Sinisi niya yung kaibigan niya, bakit di mo ko sineran? Alam mo pala, kilala mo pala si Jesus, alam mo pala kung paano maligtas, di mo ko sineran. O kapatid, may mga takot sa puso natin or pangamba. Minsan, hindi natin alam kung paano tayo mag-start. Anong gagawin natin? E di lumapit sa Lord. Amen po ba? At hayaan natin na ang Diyos ang maunang magpuno sa atin ng pag-ibig niya, ng concern niya, ng comfort niya. And at the same time, pag pumunta tayo doon sa ating kaibigan, alam mo na kung paano ka magbibigay kasi naranasan mo. Amen! Yan na, hindi na kayo nasagot eh. Let us all pray. Pray tayo. If you want to stand up, sige. Basta sa ngayon, kapatid, isipin mo, ikaw at ang Diyos lang ang nag-uusap. Hallelujah. Father God in heaven, to you, O Lord, na nakakakita, nakakalam ng puso namin, yung laman ng isipan namin. Lord, there's no such thing as secret agent na mga Christian. Ba't ang lahat ng lumapit sa iyo, Panginoon,
Their sin and their shame has been taken away. Therefore, there is no shame anymore. Kaya po kami nakakaharap sa iyo, Panginoon. Hindi po dahil sa mga mabubuting bagay na ginawa namin, kundi dahil sa ginawa mo sa krus ng Calvary, O God. And Lord, we are here standing at your feet, O Lord. Lord, we recognize yung need namin, O God, for the power to stand up for you, O God, in the presence ng aking mga friends. Then, Lord, sometimes naunahan kami nahiya. Naunahan kami na ibang mga bagay. Kaya, Lord, nade-delay, Panginoon, yung mga pinapagawa mo sa amin. But not this time, Lord. Not this time. We let your presence and your love ang mag-fill sa amin, Panginoon. Help us to see them as you see them. The need for salvation, O Lord. Salamat dahil kaming inuna mo, Panginoon. And therefore, this life, Lord, to be used by you, O God, is one such great honor and a pleasure for us. Use this life mightily, O Lord, as a vessel of your blessings to the world, to our friends present. Panginoon, habang nakataas ang mga kamay namin, let all fear fade away in the name of Jesus. Let all doubts be crushed in the name of Jesus. Let bad thoughts be gone in our minds and in our hearts in the name of Jesus. And Father God, today, Lord, tomorrow, or this one whole week, use this life, Lord, as your vessel to bless other people. Thank you, O God. In the name of Jesus we pray. Amen.